Napaismid naman yung ating Pangulo. Yan sabi ni Marcoleta. Ito lamang ang takeover na walang blessing sa Malacanang, sabi ni Rodante. Yung pagkudita daw ni Cayetano. Yan breaking news. Senate President Alan Peter Cayetano has announced the creation of a Senate Blue Ribbon Subcommittee that will focus exclusively on flood control scandal. Buti pa itong si Tito Sen, kahit hindi abogado, intindi ng legal. Soto, kwinestyon ang pagbuo ng Blue Ribbon Subcommittee sa flood control probe. Sabi dito, Ombudsman conducting fact-finding on allegation involving BP Sara. Report ito mga kababayan mula sa Manila Bulletin. Assistant Ombudsman Jose Dominic Labano IV said, the Office of the Ombudsman nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa, what you see is what you get. You decide. Si Dante Maravillas po. Napaismid naman yung ating Pangulo. Yan sabi ni Marcoleta. Ito lamang ang takeover na walang blessing sa Malacanang, sabi ni Rodante. Yung pagkudita daw ni Cayetano. Sabi ng ating Pangulo, me, as a former senator niya, I will laugh in your face because that's simply not true. Utusan mo yung senador na ito, yung iboboto mo, parang out of this world yata yung mga usapang ganon, sabi ng ating Pangulong Bongbong. Correct. Before pa na naging senador itong si Marcoleta, senador na, matagal na naging senador yung ating Pangulong Bongbong Marcos at matitinong senador yung panahon ng ating Pangulo. Kaya nga nadismaya yung ating Pangulo kung bakit bumaba sa napakababang level yung Senado ngayon. Bakit? Dahil po sa talagang binaboy po nito mga DDS senators yung Senado. Imagine ngayon, bumuo mga kababayan ng subcommittee. Nag-announce itong si Alan Peter Cayetano. Yan breaking news. Senate President Alan Peter Cayetano has announced the creation of a Senate Blue Ribbon Subcommittee that will focus exclusively on flood control scandal. Bakit pa siya bubuo ng subcommittee? May committee na ang mismong head, yung kanyang kapatid, si Pia Cayetano, at yung mga members, yung vice chairman si Jinggoy, kasi si Marcoleta. Yung mga members, si Bongo, si Chis Escudero, puro may kasong plunder. Yung mag-iimbestiga po sa corruption, puro may kasong corruption. Inaakusa, naharap sa kasong corruption. Saan ka pulutin? Tapos, nag-create ng subcommittee. Kaya sabi ni Tito Sen, that is illegal. Hindi niya maaari yung ganyan. Not legal. Tito Sen. Buti pa itong si Tito Sen, kahit hindi abogado, intindi ng legal. Soto, kwinestyon ang pagbuo ng Blue Ribbon Subcommittee sa flood control probe. Bakit daw? Sabi dito, Senate Minority Leader Tito Soto questioned the plan of the Senate Blue Ribbon Committee to form a subcommittee that will continue the investigation into alleged flood control projects. This came after Senate President Alan Peter Cayetano announced that the probe will resume on Thursday sa June 4 next week, with Senator Rodante set to issue notices for the hearing on Monday. Soto raised concerns over the legality of the mob, saying subcommittees must be created through plenary. Soto raised concerns over the legality of the mob, saying subcommittees must be created through the plenary. So paano mag-create ng subcommittee na hindi sa plenary ginawa? Not legal, sabi ni Soto. He added that the proper procedure should be followed when forming such bodies to ensure validity of the Senate actions. So yung gustong mangyari po ni hindi yon. Dudurugin yon ng minority. Hindi yon ang obra. Illegal ang mga actions ng majority. Kasi hindi sa plenary. Kaya alam po ninyo, ang intention lang ni Marcoleta, guluhin po yung impeachment. Ngayon, ito i-share ko po sa inyo mga kababayan. Sabi dito, Ombudsman conducting fact-finding on allegation involving BP Sara.
Report ito mga kababayan mula sa Manila Bulletin. Assistant Ombudsman Jose Dominic Labano IV said, the Office of the Ombudsman is observing developments in the impeachment trial of President Sara Duterte, where evidence is expected to be presented by prosecutors before determining whether any issues fall within the Ombudsman's jurisdiction. The Office of the Ombudsman has confirmed that it is conducting fact-finding on issues involving Vice President Sara Duterte, while being mindful of ongoing impeachment proceedings before the Senate, sabi po ni Labano, Assistant Ombudsman. He said the office is observing developments in the impeachment trial, where evidence is expected to be presented by prosecutors before determining whether any issues fall within its jurisdiction. Corner po si Sara, sabi ko sa inyo. Ang sound advice, mga kababayan, na pwede nating gawin, kaya lang di man niya gagawin, is to back off. Kaya lang sabi ko sa inyo, pamilyang mayabang, hindi niya gagawin. Kasi pinoproject niya, matapang siya tulad ng kanyang tatay. May fact-finding pa din po tayo. Although siyempre po, dahil pasimula na yung impeachment trial, ayaw namin makisabay yung investigation dahil ipipresent din ng prosecution yung evidence po. So titingnan natin yung paglatag ng ebidensya doon. Kung meron po talaga tayo, makikita under jurisdiction ng Office of the Ombudsman, tsaka namin pag-usapan. Labano said during an interview with DCMM. Labano said the office is looking into matters covered by the 4 articles of impeachment. He said some allegations fall outside its jurisdiction such as grave threats. So hindi yon kasama sa iimbestigahan. Pero yung corruption po, sakop ng Ombudsman. Meanwhile, Labano said the Office of the Ombudsman is assessing whether it has jurisdiction over statements made by Ramil Madriaga, a self-confessed former aide of the Duterte family, as well as alleged bank accounts connected to the issue. He added that the Ombudsman will wait for the presentation of evidence during the impeachment proceedings before deciding on any further steps. Pakikinggan muna anya namin. O, nagets na ninyo? Makukulong din po si Jingo eventually kasi may plunder case man po. May plunder case po. Relax lang po. Alam ninyo kung ano yung mensahe nito? In effect po, tama yung iniisip ni Alan Peter Cayetano. Tama. Ano sabi ni Alan Peter Cayetano? Ginigipitan niya yung mga majority senators. Iyan ang reading niya. Tama din siya in part. Pero sa totoo po, hindi lang siya pwede nating basahin na ginigipit. Kasi po, unang-una, ang panggigipit, ang ibig sabihin nun, na kahit wala kang kasalanan, iniipit ka. Pero ito may kasalanan. Valid yung kaso. Hindi man maaari na valid yung kaso, may base yung kaso, dahil sa kaalyado ka ni Sara at hindi dapat na marid ng tao, hindi dapat isipin na pinopolitika, hindi na ipoporso. Mali naman yun. Pero ito a clear signal para sa inyo diyan sa Senado na you do your job. Gawin ninyo ng tama ang trabaho ninyo. Pag hindi, ubos kung ubos. Ubos kayo dyan. Tama si Amy Marcos. Inuubos sila, tinatarget. Tama ka. Dapat man talaga ubusin kayo kasi masasama ang ginawa ninyo. Puro kasamaan. Ngayon, kung naniwala kayo na hindi kayo nagkasala, di-defend ninyo sa husgado. Ngayon, kung ako ang Pangulo, ganun din ang gagawin ko. O, gawin ninyo yung tama. Pag hindi, tutuloyan ko kayo. Lahat kayo. Si Sara, na nagbanta sa aking pamilya, sa akin mismo, nagbanta sa akin. Pati kayo kasi sangkot kayo sa kung ano ng mga kaso. At yung kaso, hindi gawa-gawa. Ang kasong ito, talagang ginawa ninyo. And you should face the cases for accountability. Dapat managot kayo sa batas. Kasi, sinasabi ko, pag may gawain kang masama, huwag ka na kasing, huwag kang magulo. Yung kasabihan dito sa amin. Anyway, mga kababayan, bye-bye na po. Bye-bye. God bless. Swimming and lifting cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan.
Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.